Ilabas ko yung mga dokumento para patunayan na yung sinabi mo ay hindi haka-haka. Para patunayan na hindi lang sa atin dito sa bansa natin, kung hindi nagmumula sa China yung kumpas kung ano yung gagawin. Noong November 8, 2024, pinirmahan yung Maritime Zones Law. November 12, nagkaroon na ng order ng Chinese Embassy kung ano yung gagawin. Umulan na po ng batikos. Umulan na ng batikos sa akin. Siguro sa akin, 100,000 agad yung negatives sa presidente at sa lahat. Bakit kayo nagpasa ng ganyang batas? Kalokohan yan. Hindi nyo ba naintindihan yan? Makakasira sa... May mga tao po nagpapanggap na tao na hindi tao. Nagpapanggap na estudyante, nagpapanggap na OFW, nagpapanggap na businessman, nagpapanggap na maestra. Nag-uusap, nainggan nyo po yung mga kababayan natin. In a matter of days, nag-report po yung binanggit ko kahapon na kumpanya, naka 54,000 kagad sila na organic. Nag-report sila sa ambassador ng China. Si Ambassador Wang, na sinasabi lagi, ay patuloy ang pagkakaibigan ng Pilipinas sa China. Subalit marami tayong mga kaibigang nalilinlang. Ganon din po sa Pangasinan. Talamak po ang trolls dito. Yung gobernador nyo, yung mga mayors nyo rito, kung tamaan ng trolls. Yung kanilang structure, nagsisimula po sa Beijing, pumaba sa embassy, tapos meron silang mga kumpanya, at meron naman mga sub-companies na nag-organize local. Ito po, ito pinlas ko. Ito, hindi na maintindihan ito. Ito po yung kahapon, ito yung kontrata ng isang kumpanya, Infinitus. Sa Makati ito, tinake down na raw yung Facebook kaninang umaga o magabi, hindi pa sila nagre-reply. Mukhang pinatawag ito na, hindi pa rin nagre-reply ang China. Kaya ako hinihiling ko sa DFA, kay Secretary Manalo, I call upon the good Secretary of the Department of Foreign Affairs to summon today, Biyernes ngayon, the Ambassador of the People's Republic of China to explain this interference in our domestic affairs. May pruweba ako na ginagawa ng Chinese Embassy. At merong isang lumabas, yung Reuters, alam niyo ba yun sa Reuters? Yung nilabas ng Reuters, yung 11 million kaagad yung views pagkatapos ng isang insidente na hindi ko na ikukwento. Alam niyo na yun, kung saan nagkaroon tayo ng emotional reaction. Yun din ang nangyari. Pakita mo nga yung check ng ano. Ito yung isang uri ng pagbayad nila, pagbayad ng Chinese Embassy. Ang nakapirma yung consul nila, check ng Chinese Embassy, bank account ng Chinese Embassy, binayad sa isang troll company. Ano pa ba ang pruweba ang gusto natin? So, ito ay China Bank of China sa BGC Global City. Marami hong ganito. Ayan. Ayan. Yun ang account name, Embassy of the People's Republic of China. So, ano pa ba ang pruweba ang gusto nyo? Siguro ngayon, nakaamba na yung pagkilos ng National Bureau of Investigation para malaman yung at ng Securities and Exchange Commission yung kabuuan noong sino ang organizer, sino ang incorporators noong kumpanya. At marami pa hong ganyan. Hindi natin alam na nandito lang sa ating paligid. Regional po ang ginawa nila. Meron sa Visayas, meron sa Mindanao, meron sa Metro Manila. Ito yung sa Metro Manila. At yung ating mga kababayan, nalilinlang, nalalansi. Nakatingin kayo sa cellphone, gago pala ito siya, no? Hindi totoo. Yung ka-text mo, hindi na totoo. Yung message na nakuha mo, hindi na totoo. Yun yung sinasabi kadalasan ni Senator Soto na fake news. Nalinlang tayo.